May niluluto raw na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Posible raw ihain yan sa susunod na linggo, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Etong pang-4 came from the majority. Yun na mga kutsero. Ang tanong, ibig sabihin, administrasyon to kung galing sa majority. Matindi to, guys. Hindi pa natatapos ang mga problema ni Sara Duterte. Ito yata yung parang the more the merrier. Ganun ba ang drama dito ng mga nagpapa-impeach? Hindi na natin kukontrahin yun, mga kutsero. Kasi alam naman natin na si Sara Duterte ay walang kwentang Vice President. Hindi natin alam yan nung panahon ng eleksyon. Pero ngayon, mga kutsero, alam na natin. Hindi na ito katulad noon na wala halos tayong alam kay Sara Duterte kasi nandoon lang siya sa kanyang little corner in Davao City. Nagbibida-bida doon sa kanilang lugar. Ngayon, we know better. Mas alam na natin ang mga galawan ng mga Duterte ngayon. So, hindi natin kukontrahin yung mga impeachment. The enemy of my enemies, my friend. Baka ganun ang drama. Well, it is what it is, di ba? Welcome to politics in the Philippines. So, bago natapos ang 2024, may pangatlong impeachment complaint na naisalang laban kay Sara Duterte. Isa-isahin muna natin lahat ng kanyang impeachment complaints. Una, yung kanya pong kauna-unahang impeachment complaint ay isinalang ng grupo ng liberal. Ang prominent na tao na nagsalang nito, actually, hindi naman siya kasama sa mga complainants. Ano lang siya, kumbaga, siya yung abogado ng mga complainants. Si, none other than former Senator Laila De Lima. Siya yung isa sa mga abogado ba nitong kaso na to. Yun doon sa nauna. Yung pinakauna. Marami silang articles of impeachment, if I'm not mistaken, 20 plus. Napakarami. Etong pangalawa, mga kutsero, galing naman to sa Makabayad Block. Bayan muna, mga mga quote-unquote progressive groups, pero hindi naman talaga sila progressive. Itong second, galing sa grupo ng CPP, NPA, NDF. Alam naman natin lahat yan. Basta may nakita ang Nery Colmenares, tapos, si Sator Ocampo, si Nery Colmenares, Renato Reyes, yan. Pag nakita mo yung mga mukhang yan, Lisa Masa, yan. Yung mga grupong yan, mga kutsero. CPP, NPA, NDF. Sila po yung mga unang members ng grupo ni Joe Masison. Ayan, nandyan ho sila. So, Bayan muna, Bayan, Gabriela, etc. Sila po, mga grupo ng CPP, NPA, NDF. If I'm not mistaken, Kabataan Party List andyan din sa complaint na yan. Pangatlo, mga kutsero, yung pangatlong impeachment complaint ay galing naman sa religious sector. Catholics and Catholic priest and a group of lawyers, if I'm not mistaken. Yung sa yung sa kanina, dito sa grupo ng mga Makabayan Block, konti lang yung kanilang articles of impeachment, parang 3 lang yata. Itong sa huli, yung sa mga pare, parang ilan ba to? Hindi ko sure pero konti lang din to, parang 2 lang yata o 3. So konti lang yan, konti lang. But it doesn't matter. Paano kung konti nga lang pero yun yung pinakamalala. Wala sa numero yan, mga kutsero. Wala sa dami yan ng articles of impeachment. Nasa pabigatan niya ng ebidensya. So, paano kapag konti nga, 3 piraso, pero yun ang pinakamalala. So, hindi natin mahuhusgahan yan by the numbers. Pero kanina, mga kutsero, naglabas ng impormasyon ang ating Kamara de Representante, yung ating Sergeant at Arms, Secretary General ng ating Kamara de Representante. Anong sinabi ng Kamara? Ito. May pang-4 pa raw na maghahabol ng impeachment. There's a 4th impeachment complaint being cooked by the House of Representatives. Pang-4 na? Ilang buwan pa lang? Ilang buwan pa lang nakaka-4 na si Sara na impeachment? Grabe naman ito. Panoorin natin yung balita tungkol dyan, guys. Ito yung balita. Nakasimula pa lang ng taon pero posibleng maharap sa ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto raw na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Posible raw ihain yan sa susunod na linggo, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. Hindi pinangalanan ni Velasco kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorso sa ika-4 na impeachment complaint, pero galing daw sa mayorya ang kumausap sa kanya. I cannot reveal.
Ito yung difference, mga kotsero. Alam nyo, ang difference dito, kasi kung titignan natin yung apat na complaints, Una, De Lima Group, yung mga liberal. Or let's call them the traditional opposition. Sunod, yung mga komunista. Itong pangatlo, mga pink, kompleto na. Kung tutuusin, kompleto na yung sa opposition, di ba? Kompleto na eh. Yung Dilaw, yung NPH, mga pink. Kaya nga tawag na sa dalawang pink CPP eh. The difference is this. Itong pang-apat came from the majority. Yun na, mga kotsero. Ang tanong, ibig sabihin, administrasyon to kung galing sa majority. Ngayon, this is a big question mark. Alam niyo kung bakit? Question mark ito dahil sinabi ni PBBM, nag-advise lang naman siya sa Kongreso. Advice lang naman, hindi naman sinabing gawin nyo. Advice lang na wag nang asikasuhin yung impeachment, wag nang magpa-impeach. Kasi it's a waste of time, it's a waste of resources, it's a waste of a lot of things. Energy and all of that, sabi ni PBBM. Although in principle, I agree. At in principle lang naman, I agree in principle kasi it makes sense. So, the fact na ang mag-e-endorse nito ay galing sa majority, is it a statement na kokontra ang Kamara sa advice ni PBBM? Ako, I think, baka well, I'm not one to say na baka merong gulo, di ba? Hindi ako yun. I'm not one to speculate. Hindi naman ako nang huhula eh. So this person now came from the majority. Yun ngayon ang surprising. Sino kaya? Ito ba yung mga grupo na kilalang kilala at palaging binabash ng mga DDMs? Alam naman na natin yan. Yung grupo ni Martin Romualdez, grupo ng Ako Bicol, party list, Tingog party list, si Barbers, sino ba? Yung mga lagi lang binabash. Si Abante, Dan Fernandez, etc. Galing kaya doon? Hindi natin alam kung doon manggagaling. Ito yung aking opinion dyan. Kung sa majority manggagaling yung impeachment, this person has a unique perspective. Bakit unique? Unique kasi mga kotsero, ang nagko-conduct ng mga hearings, mapa-Quadcom o mapa-Blue Ribbon, ay miyembro ng mayorya. So itong tao na to is in a unique position kasi may access siya doon sa mga dokumento. At dahil may access, ibig sabihin, mas madaling makakuha ng ebidensya for the impeachment court to consider. So, baka ito yung magiging challenge laban sa mga Duterte. Ito pang-apat. Kasi medyo medyo malala medyo mabigat Majority na kasi. So, let's see. Abangan natin ng mga susunod na kabanata, Kasi meron daw nagpapa-wait lang Sabi sa SecGen, wait lang, hintayin nyo yung sa amin, lalabas yung sa amin. Their names until they actually file the fourth complaint. Monday or basta sabi nila first working days of the House in January this month. Bukod dito, hindi raw bababa sa 10 mambabatas ang mag-eendorso ng isa sa mga nauna ng inihaing impeachment complaint. If they file it on Monday, I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a fourth complaint. Ang Makabayan Block naman na isa sa mga naunang naghain ng impeachment, aminadong puro pledges pa lang ang nakakalap nila para sa tinutulak na impeachment resolution pero wala pang pumipirma. Kailangan nila ng 1/3 ng bilang ng mga kongresista o 103 na pirma para mas mabilis itong maipasa sa Senado na tatayong impeachment court. Ngayong Enero, plano raw nilang makipag-usap sa iba pang grupong naghain ng impeachment complaint tulad ng Akbayan at grupo ng church leaders at mga abogado. Tatlo na yan, so ang hirap na patagalin pa yan na nakita naman na natin yung ginawa talaga ni Sara Duterte doon sa mga mamamayang Pilipino, sa pondo, tapos hindi rin naman talaga siya fit doon sa kanyang katungkulan. At naghahanda rin kami ng malaking mobilization this month para i-push pressure ang Marcos administration para bago yung kanyang posisyon
dun sa impeachment. Kasalukuyang nasa opisina ni Velasco ang 3 impeachment complaints. Kapag tapos na ang verification process ng mga ito, sa susunod na linggo ito inaasahang aaksyonan kung isusumite na ito sa opisina ng House Speaker. Alam nyo mga kotsero, mahihirapan talaga sila makakuha ng support, yung Makabayan Black. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nating lahat na komunista sila eh. Yun lang yun. Tapos yung sinabi ni Franz Castro na para daw ma-pressure si PBBM, bakit nyo siya kailangang i-pressure? Hindi naman siya involved sa impeachment process.